Another day, another vlog mga broski. Sa tingin nyo ba title contender na rin ba ang Houston Rockets? Kevin Durant papuntang Houston. Ito na nga ba ang taon ng H-Town? Before ang trade nilabas ni Shams Charania ng ESPN ang preferred destinations ni KD. Ito ay ang Miami Heat, San Antonio Spurs at Houston Rockets. After a week naikasa na ang Kevin Durant-Jalen Green trade. Sino nga ba ang nag-benefit? After ng isang successful regular season, naging maganda ang takbo ng young core team ng Rockets. Also guided ng postseason experience ni Dillon Brooks at championship experience ni Fred VanVleet. Naging maganda rin ang laro ng kanilang center na si Alperen Sengun na sinasabi nilang Baby Jokic o young version ni 3-time MVP Nikola Jokic. Noong playoffs naman nakatapat nila ang 3-point heavy na team ng Golden State Warriors. Dito napansin natin na nawala ang presensya ng isa nilang star player. Ito ay ang Philam at second overall pick ng 2021 na si Jalen Green. Naging inconsistent siya sa kanilang 7-game series. Ito ang naging isa sa mga dahilan kung bakit sila na first round exit. Kaya napagdesisyonan ng Rockets na i-trade si Jalen Green kasama si Dillon Brooks at mga 6 na draft picks sa Suns, kapalit ni 15-time All-Star and 2-time Finals MVP na si Kevin Durant. Ang aking opinion sa trade nanalo ang Houston Rockets dahil magaling pa rin na player si KD, averaging 26.6 points, 6 rebounds, and 4.2 assists. Di man pinalad na makalaro sa playoffs o kahit play-in, inaasahan na malaki ang mayaambag nito sa Houston. Also, yung playoffs and championship experience dahil isa ang Rockets sa preferred destination ni Durant. Pipirma ito ng extension at hindi magkakaroon ng 1-year rental. Binigyan niya rin ng win now mode ang Houston dahil capable silang gumawa ng ingay mula regular season hanggang playoffs. Ang nakikita ko lang na negative side ni KD ay ang kanyang injury na dahilan kung bakit matagal siyang na-sideline. For Jalen Green naman maganda itong chance para mag-improve considering na 23 years old pa lang ito. Sabi nga nila there's room for improvement. Pwede pa niya ma-adjust ang kanyang inconsistency sa game. In addition, alam nyo bang 82 games ang nilaro ni JG last season? Very impressive para sa isang player. Ika nga nila availability is the best ability. Ang nakikita ko lang na problema sa lilipatan niyang team 3 silang shooting guard. Dagdag ko rin na niretain ng Houston ng kanilang head coach na si Ime Udoka. Matatandaan na napaabot niya ang Boston Celtics sa 2022 NBA Finals. Also si Fred VanVleet. Naging consistent siya at main option sa scoring noong first round ng playoffs against the Golden State Warriors. Lastly, yung 4 na rotational players na si Jason Tate, Aaron Holiday, pati veteran forward na si Jeff Green and center na si Steven Adams. Kaya kung titignan may shot talaga ang team na ito. Yung tipong kaya nilang dumurog ng malalakas na team kapag healthy ang kanilang roster. Kayo ba mga broski? Masasabi na bang title contender ang Houston Rockets sa pagkuha nila kay KD? I-komento na ang inyong opinion sa ating comment section. Huwag rin kakalimutan na i-like and subscribe ang ating channel. Maraming salamat mga broski. Peace!